Magandang gabi po mga kapatid, kamusta po kayo? Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Ngayong gabi po ay mag-aaral po muli tayo ng salita ng Panginoon at ang title po ng ating pag-aaralan ay Christmas, the Promise Fulfilled. Makapagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaiah 7:14 at sabay-sabay po natin itong basahin. Sige po, atin pong basahin. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. At sa Tagalog naman po, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay pinagtipon-tipon mo sa online sambang gabi. Salamat po Panginoon sa provision upang mangyari po or maganap ang gawaing ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa mga nakikinig Panginoon. Salamat po sa pagpapala, sa kaligtasan, Lord God, sa kalakasan. At Panginoon, sa oras na ito ay itago mo po ako sa iyong likuran. Nga po Panginoon na ikaw po yung mangusap sa bawat isa po sa amin at tulungan mo po kami na maunawaan po ang mensahe na nais mo pong iparating sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Po. Baling binasa po natin kanina na verse na Isaiah 7:14. Alam niyo po ba na ito ay isang prophecy tungkol sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. And this was spoken 700 years before ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya po tayo po bilang mga Kristiyano, we are celebrating Christmas as a season of joy, season of giving, season of light, celebration, and kung ano-ano pa pong reason. But more than that, we are celebrating Christmas po para alalahanin po natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesus na siya po ay naparito po upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya thankful po tayo and blessed na yung promise po ng Diyos sa atin noong unang panahon ay tinupad niya po at naririto po tayo ngayon sa kanya pong gawain. At ayun po, meron po tayong tatlong pag-aaralan na points or three major truths from Isaiah 7:14. At simulan na po natin. Ang una po ay God's faithfulness. A sign that a Savior will come. Dun sa unang part po ng ating key verse, Isaiah 7:14, bigyang highlight po natin yung therefore the Lord Himself will give you a sign. At tunay nga po na sign yung binigay sa atin ng Panginoon noong unang panahon pa. At ano po ba yung sign na binigay ng Panginoon? Sinabi niya po na a Savior will come. At sinasabi niya po sa mga tao na hope is coming, light is coming, salvation is coming. At tunay po na faithful ang Panginoon sa kanyang mga pangako kasi tinupad niya po ito at nangyari po ito na dumating po yung Panginoon sa buhay po natin. At kaya po makikita po natin na blessed po tayo kasi meron pong nagligtas sa atin. At kaya po basahin pa rin po natin yung Psalms 145 verse 13. Sinasabi po dito, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises, and faithful in all He does. At ayun po, salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Tunay po na faithful ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa at sa lahat ng kanyang mga pangako. Talagang mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon kasi He is the God who always keeps His promise, kagaya po nung prophecy na Isaiah 7:14. Kasi hindi naman po siya nanatiling salita lamang, kundi naranasan po natin kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon, kung paano po siya dumating sa atin pong buhay. Kaya po ipagpasalamat po natin yung pagiging faithful po ng Panginoon sa buhay natin kasi kahit kailan po ay lagi pong inaalala ng Panginoon kung ano po yung makakabuti sa atin, kung ano po yung
kaligtasan po na dapat po nating makamtan. At ang second points naman po ay God's power, the miracle of a virgin birth. Sa Isaiah 7:14 pa rin po, i-highlight po natin yung the virgin will conceive and give birth to a son. At ayun po, tunay po na yung paglilihi po ni Maria ay hindi po dahil sa gawa po ng kanyang asawa na si Jose, kundi yun po ay dahil sa gawa po ng ating Panginoong Jesus. Yung pong paglilihi niya ay isa pong miracle na act po or divine act ng Holy Spirit. At ano po ba yung reason bakit po ba gusto ng Panginoon ng miracle at paano niya po ba yun na pangyari? Yun po ay napangyari niya dahil sa power po ng ating Panginoon na kung ano man yung kanyang gustuhin, kung ano man yung kanyang sabihin ay mangyayari po kasi powerful nga po ang ating Panginoon. At yung miracle po na yon ay nangyari upang ma-fulfill po yung prophecy ng ating Panginoon. At naglihi po si Maria dahil sa divine act ng Holy Spirit. Ang reason po nun ay para ma-preserve po yung holiness ng ating Diyos at mapakita po sa mga tao na ang salvation po ay dumarating dahil sa grace po ng ating Panginoon. Hindi po dumarating ang salvation dahil sa mabubuting gawa, kundi dumarating po dahil may grace po or may awa po, biyaya po sa atin ang ating Panginoon. At napanganak ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Maria upang mapangyari po yung redemption ng ating Panginoon. Kaya po mababasa po natin sa Luke 1 verse 37, "For no word from God will ever fail." Di ba po, napakaganda po ng verse na sinasabi po sa atin ng Panginoon. Walang imposible daw po sa ating Panginoon na walang word mula sa Kanya ang magfe-fail po, kundi lahat po ng sinabi niya ay mapangyayari. Kaya nakakatuwa pong isipin na meron po tayong inaasahan sa ating Panginoon na hindi niya po tayo bibiguin kahit kailanman. Kasi po, ang Panginoon, siya po yung Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako. Kaya po ay tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa kapangyarihan or sa power ng ating Panginoon. At ang pangtatlo po na points ay God's presence. Di ba po yung ating team ngayon ay Emmanuel, God with us. Ayun po, makikita po natin sa verse ng Isaiah 7:14 na yung presence ng ating Panginoon. Kaya dun po sa verse na yon, i-highlight din po natin yung "and will call him Emmanuel." Ano po ba ibig sabihin ng Emmanuel, di ba? Ang ibig sabihin nito ay kasama natin ang ating Diyos. At ayun po, mababasa pa rin po natin sa John 1 verse 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." At sa Tagalog naman po, naging tao ang salita, nanirahan sa piling namin, nakita naming ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Di ba po makikita po natin sa verse na to na noong unang panahon po talagang nakasama po ng mga tao literally yung ating Panginoong Jesus. At sa panahon po natin ngayon, hindi man po natin siya literal na kasama or nakikita, pero alam po natin na nasa kalagitnaan natin ng ating Panginoon. Kasama po natin siya dito po sa ating gawain na online sambang gabi. At mababasa po natin, di ba, full of grace and truth. Tunay na yung Panginoon ay mabuti sa ating buhay. Kasi napakaganda ng loob ng ating Panginoong Jesus na hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya binigo yung pangako niya na ibibigay niya sa atin. At ayun po, makikita po natin sa verse na to, kaya po tayo may Christmas, hindi po dahil kay Santa Claus, hindi po dahil kay
ninong-ninang na nagbibigay sa atin ng aginaldo or hindi po dahil sa mga bagong damit, sa mga regalo. May Christmas po dahil ipinanganak po ang ating Panginoong Yesus. May Christmas po dahil dumating po ang ating tagapagligtas. Kaya po, lagi po nating isipin na we are never alone kasi yung Panginoon po ay nasa atin palagi, yung presence niya po ay palaging nasa atin sa kasiyahan man, sa mga sorrow man, or kung ano man po yung ating mga nararanasan sa buhay, talagang makikita po natin na yung presence ng Panginoon ay palagi pong nasa atin. Kaya if iisipin po natin, if nakakaranas man tayo ng mga bagay na hindi ganun kaganda, ay makikita natin na pinagtatagumpay pa rin tayo ng Panginoon kasi nga po, siya po ay nasa sa atin palagi. At ayun po, bilang conclusion po, magbabasa po tayo ng verse mula sa Matthew 28 verse 19 to 20. Sinasabi po dito, "Therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." At sa Tagalog po, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." At ayun po, napakabuti po ng salita ng Panginoon. Ang ating pong verse bilang pangwakas po ay, ito po sana ay maging response po natin sa ginawa po sa atin ng Panginoon. Kasi diba po, siya po ay naparito, naligtas po tayo, tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman po ngayon, na po ay ibahagi po natin sa ibang tao po yung kabutihan po na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Sinasabi po dito na, "Therefore, go and make disciples of all nations." Maging response po natin yon sa kabutihan po na ginawa ng Panginoon, at huwag po tayong matakot na baka hindi po natin kayang mag-share. Kasi po sinasabi po dito ng Panginoon, "And surely I am with you always." Lagi po tayong kasama ng Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan, lalo na po kung ang ginagawa po natin ay para po sa gawain ng Panginoon, kung ang ginagawa po natin ay para sa kabutihan ng ating Panginoon. Talagang yung presence ng Panginoon ang sasama po talaga sa atin upang tayo ay magtagumpay. Kaya po ayun, muli po ay banggitin po natin yung tatlo pong major truths sa Isaiah 7:14. Ang una po ay God's faithfulness, ang pangalawa po ay God's power, and ang pangatlo naman po ay God's presence. Kaya ayun po, nawa po ay naunawaan niyo po yung message na binigay po sa atin ng Panginoon, at nawa po ay maalala po natin yung Christmas na more than a tradition. Maalala po natin na yung Christmas is a fulfillment of God's greatest promise. At tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ikaw po yung nanguna sa amin na mapag-aralan po namin yung inyong salita. Salamat po, Panginoon, na mula sa Isaiah 7:14, pinaalala mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na ikaw ay faithful, ikaw ay powerful, Panginoon, at yung presence mo, Lord God, ay palaging sumasa amin. At pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa lahat pa po ng aming mga gagawin. Sa iyo po namin tinataas ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.